Hello Kapinetex, magandang araw sa inyong lahat at welcome back sa Pinoy Text Channel. So for today's video po, isi-share ko po sa inyo kung ano naman yung basic maintenance nitong HP Ink Tank Wireless 415. So bali ang gagawin natin, nozzle check tayo, head cleaning, and then nozzle check to confirm kung nag-improve yung quality. Actually, yun naman talaga ang basic maintenance nitong mga inkjet printers. Bali, manual ang gagawin natin ngayon. Wala tayong PC o laptop. Normally, sa PC tayo nag-execute ng nozzle check at head cleaning. So, bali ngayon, sa printer mismo tayo mag-execute ng nozzle check at head cleaning. So, tara, let's start! Okay, so una nating gagawin, ayan, naka-standby ang printer natin. Ayan. So, nozzle check muna tayo. Press and hold mo itong power and then stop button ng once, then release all. Okay? So, let's do this. Power, then stop, release. Okay. So, ayan. Nag-print na ng nozzle check ang HP Ink Tank Wireless 415. Ayan. Okay. So, ayun. So far, sa case na ito, okay naman. Ayan. Si cyan, magenta, yellow, sa black. So ngayon, ang gagawin natin is mag-head cleaning naman. So paano? So ito, sabayin niyo ako guys. Press and hold power and then stop button twice. Okay, power. 1, 2, release. Ayan. Ayun, so in this case, nag-head cleaning na siya. And then, ayan, nagbi-blink yung power. So, hintayin na lang natin matapos yung blinking. Kapag nag-steady yan, tapos na ang head cleaning. So, usually, nag-head cleaning ako mga 2 to 3 times para talagang yung mga matitigas na ink na nasa nozzle, kumbaga mailabas niya. So kung ayan, madali lang pala. So gagawin natin to ng 2 beses. Press and hold power, then stop. 1, 2. Nako, na-off ko. Ibig sabihin na i-release ko yung power button. So dapat hold siya. So on uli natin. Ayan, so steady. Hintayin natin Okay. So meron pa. Okay, so ulitin natin. Press and hold power and then stop button twice. 1, 2. Bakit nag-off? Okay, ulitin natin. Press and hold power. Then, stop
button twice, then release all. Power 1, 2. Ayan. Okay. So nag-cleaning na siya ngayon. Ayan, blinking. So hintayin lang natin matapos. And then nozzle check ulit tayo after this. Ayan. Halimbawa, after sa nozzle check, and then nagkaroon pa rin ng lines o may issue pa rin dun sa quality, sa output ng printout. Okay, nozzle check muna tayo. Once lang to Okay. Ayan. So, halimbawa, may issue pa rin. Nag-nozzle check na tayo, may issue pa rin. Ang ginagawa namin dyan is ibinababad namin yung printhead o yung cartridge sa cleaning solution. So, ito na siya. Nozzle check. Meron akong defective dito na cartridge. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito yung nozzle. Ayan, ito yung nozzle. So, ito yung contacts. So, kapag binabad mo siya sa cleaning solution, make sure na yung surface lang ng nozzle. Ayan. Ayan. So, babad natin ng mga kahit 1 oras o 2 oras para talagang matunaw yung tumigas na ink dun sa nozzle. Okay? So, yung cleaning solution nga pala, ilalagay ko sa description yung link ng Shopee seller account. So, marami yan sa Shopee, kahit sa Lazada, na cleaning solution para sa dye ink na printer. Okay? So, ito na yun. Ito yun. Dito lang. So, yun na yung yun yung basic na maintenance na nabanggit natin kanina. Nozzle check, head cleaning, then nozzle check uli. And then, after nozzle check, kung may problema pa rin, pwede nyong ibabad yung printhead sa cleaning solution. And then, after na mababad, siyempre, punasan lang ng dry cloth o yung tissue, parang idump mo lang, tapos perform ka uli ng head cleaning at nozzle check sa printer. And then kapag wala pa rin nagbago, that's the time na pwede mo nang palitan yung printhead o ink cartridge. Very stubborn na yung bara niyan, hindi na, mahirap nang tanggalin. Okay, so kung nagustuhan niyo itong mga ganitong tutorial, please leave a like po at subscribe na rin para tuloy-tuloy po ang ating pag-upload ng mga ganitong tutorial. Okay, hanggang sa muli, only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye!